100,000. At sa akin na ang anak mo. Nabitiwan ni Aviana ang baso ng tubig na hawak niya. Hindi dahil sa narinig niya ang presyo, kundi dahil sa narinig niya ang ipinambayad. Siya. Ang pagkatao niya, ang kinabukasan niya, ang mga pangarap niya, lahat yun, isinangla na pala ng sarili niyang ina. At ngayon, tinutubo sa halagang 100,000 piso. Gumuho ang sahig na kinatatayuan niya. Ang mga salita ay parang matutulis na bubog na tumusok sa puso niya, nag-iwan ng hiwa na hindi na kailanman maghihilom. Mula sa siwang ng pinto ng kanilang maliit na kusina, kitang-kita niya ang pag-abot ng sobrang kulay kape ng nanay niya mula sa lalaking nakaupo sa kanilang lumang silyang yanto. Si Mang Kadyo. Ang may-ari ng nag-iisang pawn shop sa kanilang bayan, isang biyudong halos doble ang edad sa kanya. Salamat, Elena, sabi ni Mang Kadyo, ang boses ay magaspang, parang papel de liha. Umiti ito at kumislap ang gintong ngipin sa harapan. Isang ngiti na hindi abot sa mga mata nitong maliliit at palaging tila mapanuri. Asahan mong aalagaan ko si Avi. Hindi na siya magugutom pa. Nanginginig ang mga kamay ni Aviana. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sugurin ang nanay niya at bawiin ang sobrang iyon. Gusto niyang isampal sa mukha ni Mang Kadyo ang pera nito at sabihing hindi siya isang bagay na pwedeng bilhin. Pero nanatili siyang nakatayo sa dilim, sa likod ng pinto, tila isang aninong walang lakas gumalaw. Ang mga paa niya ay parang ibinaon sa semento. Mabait naman si Kadyo, anak, iyon ang sinabi ng nanay niya kaninang umaga habang nag-aagahan sila ng pandesal at kape. May kaya sa buhay. Matatag na ang kabuhayan. Hindi ka na mahihirapan pa. Noon, inakala niyang nanliligaw lang ang matanda. Normal lang iyon sa kanilang probinsya, may mga matatandang biyudo na naghahanap ng mas batang mapapangasawa. Nakakailang, pero hindi niya inakalang aabot sa ganito. Hindi niya inakalang ang mga pagbisita ni Mang Kadyo, ang mga dala nitong prutas at delata, ay hindi pala panunuyo. Iyon pala ay paunang bayad. Ngayon, naiintindihan na niya ang lahat. Ang pagkakabaon nila sa utang. Ang mga lihim na pag-iyak ng nanay niya sa gabi. Ang unti-unting pagkawala ng mga alahas nitong naipundar pa noong nabubuhay si Itay. Ito na pala ang huling baraha. Ang tanging alas na hawak ng kanyang ina. Siya. Si Aviana. Kailan ba ang gusto mong petsa, Kadyo? Narinig niyang tanong ng ina. Walang bakas ng pag-aalinlangan. Walang bahid ng pagsisisi. Tila isang ordinaryong transaksyon lang ang pinag-uusapan nila na parang nagbebenta lang ito ng isang sakong bigas. Sa lalong madaling panahon, Elena. Bago matapos ang buwan, sagot ni Mang Kadyo, may halong pananabik sa boses. Para sa fiesta ng San Roque, maipagmamalaki ko na ang bago kong misis. Nag-init ang mga pisngi ni Avi. Misis. Asawa. Asawa ng isang lalaking amoy tabako at may tiyang parang laging busog. Ang mga kamay nitong magaspang at palaging tila dumidikit kapag nagmamano siya. Nandidiri siya. Nasusuka. Pumikit siya ng mariin at nagdasal. Itay, nasaan ka na? Tulungan niyo po ako. Pero tanging ang lagitik ng lumang orasan sa dingding ang sagot sa kanya. Tumalikod si Avi, dahan-dahang humakbang paatras, bawat galaw ay maingat para hindi makalikha ng anumang ingay. Bumalik siya sa kanyang maliit na kwarto. Ang espasyong dati kanlungan niya ay tila naging isang kulungan. Ang mga pader ay parang unti-unting lumalapit para sakalin siya. Umupo siya sa gilid ng kanyang papag. Ang isip niya ay naglalakbay, pabalik sa mga pangarap na binuo niya. Pangarap na makapagtapos ng kolehiyo, maging isang guro, at ahunin sa hirap ang kanyang ina. Simple lang ang mga pangarap na iyon, pero para sa kanya, iyon ang buong mundo niya. Ngayon, ang lahat ng iyon ay parang mga bituing biglang pinatay. 100,000. Ganoon lang pala kababa ang halaga niya. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Isang desisyon na pinatigas ng takot at pinanday ng pag-asa. Hindi siya magpapakasal kay Mang Kadyo. Hindi siya magiging pambayad utang. Hindi siya magiging tropeo sa darating na fiesta. Tatakas siya. Hinintay niyang umalis si Mang Kadyo. Hinintay niyang pumasok sa kwarto ang kanyang ina. Hinintay niyang humimbing ang buong kabahayan at ang tanging maririnig na lang ay ang tunog ng mga kuliglig sa labas.
Sa ilalim ng liwanag ng buwan na sumisilip sa kanilang bintanang yari sa kapis, kinuha niya ang isang lumang bag na ginagamit niya sa eskwela. Inilagay niya roon ang iilang piraso ng damit, ang kanyang lumang sepilyo, at ang natitira niyang ipon, 500 piso, na nakatupi ng maigi sa loob ng isang maliit na sobre. Kinuha rin niya ang nag-iisang litrato nila ng kanyang yumaong ama, noong kaarawan niya. Nakangiti sila pareho, masaya at walang inaalala. Iyon na lang ang tanging alaala niya ng isang pamilyang buo. Bago siya lumabas ng kwarto, sumilik siya sa silid ng kanyang ina. Nakita niya itong mahimbing na natutulog, yakap-yakap ang unan. May isang parte sa puso ni Avi na gustong gisingin ito, yakapin at tanungin kung bakit. Bakit, Nay? Hindi niyo na po ba ako mahal? Pero pinigilan niya ang sarili. Alam niyang wala nang magbabago. Ang desisyon ng kanyang ina ay pinal na. Dahan-dahan niyang isinara ang pinto. Bawat hakbang niya sa sahig na kawayan ay pinakiramdaman niya, iniingatang huwag lumikha ng anumang lagitik. Ang bawat anino sa kanilang bahay ay tila humahabol sa kanya, bumubulong na isa siyang masamang anak. Pero mas malakas ang bulong ng kanyang puso na nagsasabing kailangan niyang iligtas ang sarili. Nang makalabas siya ng bahay, hinalikan siya ng malamig na hangin ng gabi. Nagsimulang pumatak ang ambon. Tumingala siya sa langit na natatakpan ng makakapal na ulap. Parang nakikidalamhati ang panahon sa kanya. Saan siya pupunta? Naalala niya ang mga kwento ng kanyang ama tungkol sa isang bayan sa kabilang probinsya. San Raimundo. Isang lugar daw na malayo sa kabihasnan, payapa, at may malaking hasyenda kung saan minsan ay nagtrabaho ang lolo niya. Doon, Avi, sabi ng kanyang ama noon, parang humihinto ang oras. Ang mga tao, simple lang ang buhay. San Raimundo. Iyon ang naging pangalan ng kanyang kaligtasan. Naglakad siya ng mabilis, halos takbuhin na ang daan patungo sa terminal ng mga sasakyan. Ang ambon ay unti-unting lumakas at naging ulan. Nababasa na ang kanyang buhok at damit, pero hindi niya ito ininda. Ang lamig na gumagapang sa kanyang balat ay walang-wala kumpara sa panlalamig na nararamdaman niya sa kanyang puso. Sa terminal, iilan na lang ang mga sasakyan. Nakita niya ang isang jeepney na paalis na, ang singboard sa harap ay may nakasulat na ikbayan ng Sta. Cruz. Iyon ang susunod na bayan bago makarating sa sakayan papuntang San Raimundo. Sasakay ka, Ineng, tanong ng konduktor. Tumango si Avi, hirap magsalita. Mabilis siyang umakyat. Puno na ang jeep. Halos wala nang maupuan. Nakisiksik siya sa dulo, katabi ang isang ale na may dalang bayong ng mga gulay at isang lalaking amoy alak. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang bag na parang iyon na lang ang tanging pag-aari niya sa mundo. Umandar ang jeep. Habang papalayo sila sa kanyang bayan, tiningnan niya mula sa bintana ang mga ilaw na unti-unting lumiliit, hanggang sa naging maliliit na tuldok na lang at tuluyang nilamon ng dilim at ng malakas na ulan. Hindi niya napigilang mapaluha. Umiyak siya ng walang tunog. Ang mga luhang humahalo sa tubig ulan sa kanyang pisngi. Iniwan niya ang lahat. Ang kanyang ina, ang kanyang tahanan, ang kanyang nakaraan. Tumakas siya, hindi lang mula kay Mang Kadyo, kundi mula sa buhay na ipinagkait sa kanya ang karapatang pumili. Makalipas ang halos 2 oras na biyahe at isa pang pagsakay sa isang luma at kalawanging bus, narating din niya ang bukana ng San Raimundo. Madaling araw na. Mas malakas pa ang buhos ng ulan kaysa kanina. Bumaba siya sa gitna ng kawalan. Walang ibang ilaw kundi ang headlight ng bus na mabilis ding naglaho sa kalsada. Nanginginig sa ginaw at takot, niyakap ni Avi ang sarili. Tanging isang waiting shed na gawa sa nipa at kawayan ang nagsilbi niyang silungan. Saan siya pupunta ngayon? Ang San Raimundo na nasa isip niya, isang payapang lugar, ay sinalubong siya ng isang malakas na bagyo. Wala siyang ibang pagpipilian kundi maglakad. Sinundan niya ang kalsadang sementado, umaasang may makikita siyang bahay o kahit anong masisilungan. Ang tanging naririnig niya ay ang hagupit ng hangin at ulan sa mga puno ng niyog sa gilid ng daan. Ilang minuto pa siyang naglakad, basang-basa at nanlalambot na ang mga tuhod, nang matanaw niya sa di kalayuan ang isang malaking itim na gate. Sa likod nito ay may mga ilaw na nakasindi, nagpapahiwatig na may isang malaking bahay sa loob. Isang mansyon. Nagbakasakali siya. Kahit makikisilong lang sa may gate, ayos na. Nilapitan niya ang gate.
Gawa ito sa bakal, matataas at matitibay. May isang maliit na pinto sa gilid nito. Kumatok siya. Mahina sa una tapos mas malakas. Tao po. Tao po, sigaw niya, sinusubukang higitan ang ingay ng ulan. Tulungan niyo po ako. Ilang sandali pa, bumukas ang isang bintana sa guardhouse na katabi ng gate. Isang matandang lalaki ang sumilip. Sino yan? Makikisilong lang po sana. Ang lakas po ng ulan, sabi ni Avi, nanginginig ang boses. Nako, bawal, ineng. Mahigpit ang bilin ni Sir. Umuwi ka na. Akma nitong isasara ang bintana. Pakiusap po, desperado na si Avi. Kahit dito lang po sa labas ng pinto nyo. Basang-basa na po ako. Wala po akong ibang mapupuntahan. Siguro ay naawa ang guard. Bumuntong hininga ito at binuksan ang maliit na pinto sa gate. O sige, dito ka muna sa guardhouse. Pero hanggang dyan ka lang. Pumasok si Avi, tagaktak ang tubig mula sa kanyang damit at buhok, nag-iwan ng basa sa sahig. Nagpapasalamat siya sa kaibuturan ng kanyang puso. Habang nakaupo siya sa isang maliit na bangko, isang babaeng may edad, nakasuot ng uniforme ng kasambahay at may dalang payong, ang nagmamadaling lumapit mula sa mansyon. Manong Fred, andyan na ba? Tanong nito, tila may hinahanap. Kanina pa ako tawag ng tawag sa agency, delayed daw ang bayahe dahil sa ulan. Napatingin ang babae kay Avi mula ulo hanggang paa. Kitang-kita nito ang itsura niyang kaawa-awa, basang-basa, may dalang bag, mukhang pagod at takot. Isang ilaw ang tila bumukas sa mga mata ng babae. Ngumiti ito ng maluwag. Naku, ikaw na ba yung bagong yaya? Diyos ko, basang-basa ka, iha. Halika, pumasok ka. Akala ko hindi ka na darating, sabi nito sa kanya, hindi na siya pinagsalita pa. Hinawakan nito ang braso niya at hinila siya papasok sa gate, patungo sa malaking bahay. Hindi nakakibo si Avi. Yaya. Anong yaya? Sinubukan niyang magpaliwanag. Hindi po. Nagkakamali po kayo di. Pero hindi siya narinig ng babae o baka pinili nitong huwag pakinggan. Masyado itong masaya at nag-aalala sa itsura niya. Ako si Manang Letty, ang head housekeeper dito, sabi nito habang mabilis silang naglalakad sa hardin na naliligo sa ulan. Huwag ka mag-alala, ipaghahanda kita ng mainit na sabaw at tuyong damit. Pasensya ka na sa abala, ha? Biglaan kasi ang pag-alis ng dating yaya. Naku, tuwang-tuwa si Sir Harry kapag nalamang may kapalit na agad para kay Faith. Pagod, ginaw at gulat. Iyon ang nararamdaman ni Aviana. Hindi na niya alam ang gagawin. Ang utak niya ay tumigil na sa pag-iisip. Isang pinto ang isinara sa kanya kanina, at ngayon, isang pinto naman ang biglang bumukas, isang pinto na hindi niya inaasahan. Napatango na lang siya. Dinala siya ng agos. Pagpasok nila sa mansyon, sinalubong siya ng init at ng amoy ng floor wax at lumang kahoy. Ang sahig ay kumikinang, ang mga muebles ay antigo at mukhang mamahalin. Para siyang pumasok sa ibang mundo. Sa isang iglap, siya, si Aviana, ang babaeng ipinagbili sa halagang 100,000, ay nagkaroon ng bagong pagkatao. Siya na ngayon ang bagong yaya. Nagising si Aviana sa isang kwartong hindi kanya. Malinis ang paligid. Ang hinihigaan niya ay isang simpleng kama na may malambot na kutson, hindi ang manipis na papag na kinalakihan niya. May isang maliit na aparador sa gilid at isang bintanang salamin na tinatamaan ng sinag ng araw. Amoy sabon at bagong laba ang mga kumot. Para siyang nasa panaginip. Pero nang imulat niya ang kanyang mga mata at maramdaman ang hapdi sa kanyang talampakan dahil sa paglalakad kagabi, alam niyang totoo ang lahat. Ang pagtakas. Ang ulan. Ang mansyon. At ang malaking pagkakamali. Yaya. Napaupo siya bigla. Diyos ko, anong ginawa ko? Bulong niya sa sarili. Pinayagan niya ang sarili niyang madala sa isang kasinungalingan. Paano kung malaman nila? Tiyak na ipapapulis siya. Isang magnanakaw na nagpapanggap na yaya. Bumukas ang pinto. Pumasok si Manang Letty na may dalang isang bandehadong may mainit na kanin, pritong itlog at sinangag. Umiti ito sa kanya. Gising ka na pala, iha. Avi, di ba? Yan ang sabi sa agency. Tamang-tama, kumain ka muna.
Kailangan mo ng lakas, sabi nito sa malumanay na boses. Manang kasi po, sinubukan ni Avi na umamin. Ito na ang pagkakataon. Pero nang makita niya ang kabaitan sa mga mata ng matanda, parang may bumara sa lalamunan niya. Kung aamin siya, saan siya pupulutin? Babalik sa kalsada, sa gitna ng ulan, sa kawalan? Huwag ka nang mahiya, sabi ni Manang Letty, inilapag ang pagkain sa maliit na mesa. Alam kong mahirap ang bayahe. Itong damit, hiniram ko muna sa isa sa mga labandera natin. Medyo maluwag sa'yo, pero pwede na pansamantala. Mamaya, bibigyan kita ng uniforme mo. Uniform. Naging mas totoo ang lahat. Wala na siyang kawala. Tumango na lang si Avi, ang puso ay bumibigat sa bawat tango. Salamat po. Kumain ka na riyan. Pagkatapos, ipakikilala kita kay Estef, sabi ni Manang Letty bago lumabas. Habang kumakain, bawat subo ni Avi ay may kasamang kaba. Ang sarap ng pagkain, ngunit parang abo ang lasa nito sa kanyang panlasa. Pagkatapos kumain, naghilamos siya at isinuot ang damit na binigay sa kanya. Isang simpleng duster na kulay asul. Tiningnan niya ang sarili sa salamin. Mukha siyang dayo. Mukha siyang nawawala. Pero kailangan niyang magpatuloy. Para sa ngayon, ito ang kanyang kanlungan. Sumunod siya kay Manang Letty palabas ng kwarto ng mga katulong. Dinaanan nila ang isang mahabang pasilyo patungo sa sala. Mas nakakamangha ang itsura ng bahay sa liwanag ng araw. Malalaki ang mga bintana, matataas ang kisami, at ang mga gamit ay halatang luma pero alagang-alaga. Sa gitna ng malawak na hardin sa likod bahay, may isang batang lalaki na nakaupo sa isang duyan. Mga 5 o 6 na taong gulang siguro ito. Maputi, may bilugang mga mata at buhok na kasing itim ng gabi. Nakatingin lang ito sa malayo, hawak ang isang laruang robot. Ewe, tawag ni Manang Letty. Halika rito, anak. May ipapakilala ako sa'yo. Dahan-dahang lumingon ang bata. Ang mga mata nito ay walang kislap, tila mailungkot na dinadala. Siya si Ate Avi mo, sabi ni Manang Letty, tinapik ang balikat ni Avi. Siya na ang bago mong yaya. Tiningnan siya ni Eslisay mula ulo hanggang paa. Walang emosyon. Hindi ito ngumiti. Hindi rin ito nagsalita. Nailang si Avi. Hindi siya sanay sa mga bata. Ano ang sasabihin niya? Hello, Eslisay, bati niya, pilit na ngumingiti. Ang ngiti niya ay parang hindi abot sa kanyang mga mata. Tumayo ang bata at lumapit sa kanya. Iniangat nito ang hawak na robot. His name is Voltes A. He protects the earth from the Bosenians. Napanganga si Avi. Hindi niya alam kung ano ang isasagot. Ganoon ba? Yun lang ang lumabas sa bibig niya. Ang galing naman niya. Tinitigan lang siya ni SFA na parang sinusuri kung nagsasabi ba siya ng totoo. Pagkatapos ay tumalikod ito at bumalik sa duyan. Napakagaling mo, Avi, sarkastikong sabi niya sa kanyang isip. First day mo pa lang, bagsak ka na. Iniwan sila ni Manang Letty doon. Kayo na muna ang bahala dyan, ha? Maglaro muna kayo. Naiwan silang dalawa ni FFI sa katahimikan. Si Isay ay abala sa kanyang robot, habang si Avi ay nakatayo lang doon, hindi alam kung anong gagawin. Umupo siya sa damuhan, ilang talampakan ang layo mula sa duyan. Sinubukan niyang mag-isip ng paraan para makuha ang atensyon ng bata. Naalala niya ang mga larong pambata sa kanilang probinsya. Marunong ka ba magsungka? Tanong niya. Umiling lang ang bata, hindi man lang tumitingin sa kanya. Yung tumbang preso. Umiling ulit. Piko. Sa pagkakataong ito, tumingin si Isayhay sa kanya, nakakunot ang noo. What's Piko? Napakamot ng ulo si Avi. Tama. Mayaman ang batang ito. Malamang puro ipad at video games ang alam nito. Bumuntong hininga siya at sumandal sa isang puno ng mangga. Ipinikit niya ang mga mata at hinayaang dampian ng hangin ang kanyang mukha. Naalala niya ang kanyang kabataan. Naalala niya ang kanyang ama. Noong bata ako, nagsimula siyang magkwento, hindi para kay Isaysay kundi para sa sarili niya, ang paborito kong laro ay taguan. Magtatago kami ng mga kaibigan ko sa likod ng mga puno ng saging. Minsan, sa ilalim pa ng bahay namin. Ang saya-saya namin kapag hindi kami mahanap ng taya.
Tapos, kapag pagod na kami, uupo kami sa ilalim ng puno ng aratiles, at kakain kami hanggang sa mamula ang mga dila namin. Hindi niya namalayang tumigil na sa paglalaro si Isef, at nakikinig na pala sa kanya. Ang tatay ko, pagpapatuloy niya, may maliit na ngiti sa kanyang labi, ang galing-galing gumawa ng saranggola. Gawa sa patpat ng kawayan at papel de hapon. Iba-iba ang kulay. Kapag malakas ang hangin, tatakbo kami sa bukid para paliparin yun. Ang sarap panoorin habang sumasayaw sa hangin, parang ibong malaya. Napahinto siya nang mapagtantong baka masyado na siyang nagiging personal. Tiningnan niya si Nakatitig ito sa kanya, ang mga matay puno ng kuryosidad. "Where's your tatay now?" tanong nito sa maliit na boses. Nawala ang ngiti ni Avi. Nasa langit na siya. Naging bituin na. Hindi na umimik si Sehe. Pero pagkaraan ng ilang sandali, bumaba ito sa duyan at umupo sa tabi niya. Hindi pa rin ito nagsasalita, pero ang simpleng pag-upo nito sa tabi niya ay parang isang malaking tagumpay. Umiti si Avi at sa pagkakataong ito, totoo na. Habang abala siya sa panonood sa bata na naglalaro na ngayon sa damuhan gamit ang mga patpat at dahon, bigla siyang nakaramdam ng kakaiba. Pakiramdam niya, may nakatingin sa kanya. Iginala niya ang kanyang mga mata. Wala namang ibang tao sa hardin. Pero hindi maalis ang pakiramdam. Tumingala siya sa ikalawang palapag ng mansyon. At doon, sa isang malaking bintana, may nakatayo. Isang anino ng isang lalaki. Nakatayo lang ito roon, hindi gumagalaw, nakatingin sa direksyon nila. Hindi niya maaninag ang mukha nito dahil sa anino at sa layo, pero ramdam na ramdam niya ang titig nito. Isang titig na malamig, mapanuri at tila puno ng pagdududa. Bigla siyang kinabahan. Sino iyon? Ito na ba yung di Sir Harry na binanggit ni Manang Letty? Ang amo niya, para siyang isang insektong tinitingnan sa ilalim ng mikroskopyo. Bawat galaw niya ay tila sinusukat. Bawat ngiti niya kay Steve ay tila hinuhusgahan. Nagpatuloy ang lalaki sa panonood ng ilang minuto pa bago ito dahan-dahang umatras at naglaho sa dilim ng kwarto. Naiwan si Avi na mabilis ang tibok ng puso. Ang ilang na naramdaman niya kanina kay Steve ay napalitan ng panlalamig ng sikmura. Ang titig na iyon, kahit mula sa malayo, ay may bigat. Parang sinasabi nitong hindi siya kabilang doon. Parang sinasabi nitong isa siyang impostor. At sa isang banda, totoo naman. Pinilit niyang alisin sa isip ang anino sa bintana. Binaling niya muli ang kanyang atensyon kay Steve, na ngayon ay gumagawa ng isang maliit na bahay-bahayan gamit ang mga tuyong sanga. Gusto mo tulungan kita, alok ni Avi, ang boses ay mas mahina na kaysa kanina. Tumingin sa kanya si Steve, pagkatapos ay sa ginagawa niya. Dahan-dahan itong tumango. Iyon ang naging simula ng kanilang maghapon. Sa unay alanganin, si Avi ay taga-abot lang ng mga dahon at sanga. Ngunit unti-unti nagkaroon siya ng lakas ng loob. Tinuruan niya si Steve kung paano itirintas ang mga damo para maging tali. Ikinuwento niya kung paano sila gumawa ng mga laruang manok-manokan mula sa dahon ng niyog. Sa bawat kwento, sa bawat turo, unti-unting nawawala ang pagitan sa kanila. Nakita ni Avi ang isang kislap ng interes sa mga mata ng bata, isang bagay na wala roon kanina. Nang tanghalian, si Manang Letty na mismo ang nagdala ng pagkain nila sa hardin. Nako, mukhang magkasundo na kayo, puna nito, nakangiti habang pinapanood silang dalawa na magkatabing kumakain sa ilalim ng puno. Umiti lang si Avi. Sa loob ng ilang oras, kahit paano'y nakalimutan niya ang kanyang sitwasyon. Ang pagiging yaya kay Steffi ay parang isang laro, isang pagpapanggap na hindi gaanong masakit. Ngunit ang pakiramdam ng pagiging pinagmamasdan ay hindi nawala. Sa bawat oras, paminsan-minsan ay sumusulyap siya sa bintana sa ikalawang palapag. At paminsan-minsan, naroon pa rin ang anino. Nakatayo. Nagmamasid. Kinagabihan, pagkatapos niyang patulugin si Steffi sa kwarto nito, isang kwartong puno ng mga laruan at libro, hinanap niya si Manang Letty. Manang, ano po ba ang mga dapat kong gawin? Baka po may mga utos pa po kayo, tanong niya. Gusto niyang maging abala. Gusto niyang patunayan, kahit sa sarili niya lang, nakarapat-dapat siya sa pagkain at sa bubong na ibinibigay sa kanya. Ay, wala na, iha. Ang trabaho mo lang talaga ay 6 Mula umaga hanggang sa pagtulog niya.
Bukas, ako na ang maghahatid sa kanya sa eskwela. Pwede kang sumama para malaman mo ang daan. Ganoon po ba? Sige po. Ang Sir Harry mo, medyo maselan yan. Ayaw niya ng maingay at magulo. Kaya hanggat maaari, sa baba lang kayo ni Efese o kaya sa hardin. Huwag kayong masyadong aakyat sa itaas, lalo na sa bandang kanan ng pasilyo. Pribadong lugar niya iyon. Tumango si Avi. Iyon na nga ang kutob niya. Ang kwarto sa likod ng bintanang iyon ay teritoryo ng amo niyang misteryoso. Ang lalaking hindi pa niya nakikita ng harapan, pero ramdam na niya ang lamig. Kinabukasan, lumipas ang araw ng halos katulad ng nauna. Naglaro sila ni Estese. Nagbasa ng libro. Nagkwentuhan. Si Avi ay nagiging mas komportable na sa bata, at si Estese ay unti-unti nang nagpapakita ng kanyang totoong pagkatao, isang batang bibo at puno ng tanong na nagtatago sa likod ng isang malungkot na maskara. Isang hapon, habang naglalaro sila ng habulan sa malawak na sala, biglang tumakbo si Ses paakyat sa engrandeng hagdanan. Bawal dyan, sigaw ni Avi, biglang kinabahan. Naalala niya ang bili ni Manang Letty. Pero ang bata, sa gitna ng katuwaan, ay hindi nakinig. Nagpatuloy ito sa pagtakbo sa pasilyo ng ikalawang palapag. Walang nagawa si Avi kundi sundan ito. Ayaw niyang mapagalitan sa ikalawang araw pa lang niya sa trabaho. Balik dito, tawag niya habang nagmamadaling umakyat. Ang mga paa niya ay tila gumagawa ng napakalakas na ingay sa sahig na kahoy. Nakita niya ang bata na pumasok sa isang pinto sa dulo ng pasilyo, sa bandang kanan. Ang mismong lugar na ipinagbabawal. Nataranta si Avi. Puso niya ay kumakabog ng malakas. Walang katok-katok, walang pag-aalinlangan, itinulak niya ang pinto at pumasok. Sabi ng bawal dito eh. Natigil ang mga salita sa kanyang lalamunan. Ang silid ay malawak at madilim. Ang mabibigat na kortinang kulay maroon ay nakasara, tanging kaunting liwanag lang ang nakakapasok. Amoy lumang libro at gamot. Ang mga gamit ay gawa sa darkwood, isang malaking estante ng libro, isang antigong mesa, at isang malaking kama na hindi pa naayos. Pero hindi iyon ang nakapagpatigil sa kanya. Sa gitna ng silid, malapit sa bintana, nakaupo ang isang lalaki. Ang lalaki mula sa bintana. At nakaupo ito sa isang wheelchair. Napasinghap si Avi. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ang aninong nakita niya kahapon na matikas na nakatayo ay hindi pala talaga nakatayo. Ang imahe ng isang malakas at nakakatakot na amo ay biglang gumuho sa kanyang isipan at napalitan ito ng isang bagay na mas komplikado. Isang bagay na hindi niya inaasahan. Ang lalaki ay nakatalikod sa kanya, nakatingin sa labas ng bintana. Ngunit sa tunog ng kanyang pagpasok, dahan-dahan itong ipinihit ang wheelchair paharap. Doon, sa unang pagkakataon, nakita ni Aviana ng malinaw ang mukha ni Harry. Hindi ito matanda. Siguro ay nasa mga 30 anyos lang ito. Mayroon itong matangos na ilong, makakapal na kilay, at mga labing manipis. Ang panga nito ay matigas, at ang mga mata nito ay kasing lamig ng yelo. Mga matang tila nakakita na ng napakaraming sakit at pagkabigo. May isang peklat na manipis sa gilid ng kanyang kaliwang kilay, na nagdadagdag sa kanyang mabagsik na aura. He was handsome, in dark, brooding way. Pero ang itsura niyang iyon ay nababalutan ng isang pader ng galit. Sino ang nagsabing pwede kang pumasok dito? Tanong ni Harry. Ang boses niya ay mababa, kalmado, ngunit may talim. Bawat salita ay parang isang patalim na tumama sa dibdib ni Avi. Nakatayo lang si Avi sa may pinto, hindi makagalaw. Tila napako ang kanyang mga paa sa sahig. Ang dila niya ay ayaw gumana. Si Esaife, na nagtatago sa likod ng isang malaking upuan, ay biglang nanahimik, takot sa tensyon sa silid. Hindi ka ba marunong magsalita? Muling tanong ni Harry, ang mga mata ay hindi bumibitiw sa kanya. Pasensya na po, sir, sa wakas ay naibulong ni Avi, nanginginig ang boses. Hinahabol ko lang po si Ez. Pumasok po siya rito. Tumingin si Harry sa pamangkin. Ang matigas niyang ekspresyon ay lumambot ng bahagya. Lehi, go to your room. Mabilis na tumakbo palabas ang bata, takot na takot. Naiwan si Avi, mag-isang kaharap ang galit na lalaki. Isinara mo na ba ang pinto? Utos ni Harry.
Nanginginig na isinara ni Avi ang pinto, na lalong nagpadilim sa silid. Pakiramdam niya ay nakulong siya kasama ng isang leon. Ipinatakbo ni Harry ang kanyang wheelchair palapit sa kanya. Tumigil ito ilang pulgada lang mula sa kinatatayuan niya. Napilitan si Avi na tumingala para salubungin ang mga mata nito. Ano ang pangalan mo? Aviana po. Avay. Avi, inulit niya ang pangalan na parang tinitikman. You are the new Yaya. It was a statement, not the question. Tumango lang siya. Let me make things clear, sabi ni Harry, ang boses ay walang anumang emosyon. You are here for one reason, and one reason only, to take care of a nephew. Ang trabaho mo ay nagsisimula at nagtatapos sa kanya. Naiintindihan mo? Oo po, sir. This floor, sabi niya, ikinumpas ang kamay sa paligid, specifically this part of the house, is off limits to you. This is my space. As do not want you here. As do not want to see you here. Huwag na huwag kang papasok sa kwartong ito ulit. Ang bawat salita ay parang isang sampal. Pakiramdam ni Avi ay lumiit siya ng lumiit. Huwag mong isipin na dahil pinapasok ka sa pamamahay na ito, parte ka na nito. You are an employee. A stranger. At hanggat hindi mo napapatunayan ang sarili mo, isa ka lang dayo na hindi ko pinagkakatiwalaan. Ang sakit. Ang bigat ng mga salita niya. Gusto niyang umiyak pero pinigilan niya. Ayaw niyang ipakita sa lalaking ito na mahina siya. Maliwanag ba? Tanong ni Harry, itinaas ang isang kilay. Opo, sir. Maliwanag po, sagot niya, pilit na pinatatag ang kanyang boses. Good. Now, get out. Mabilis na tumalikod si Avi. Binuksan niya ang pinto at halos takbuhin ang pasilyo pababa ng hagdan. Hindi na siya lumingon pa. Pagdating niya sa kanyang maliit na kwarto, doon na bumuhos ang kanyang mga luha. Nanginginig siyang naupo sa kama, yakap-yakap ang sarili. Ang lalaki sa bintana. Ang lalaking galit. Ang lalaking nasa wheelchair. Iisa lang sila. At ang lalaking iyon, sa loob lang ng ilang minuto, ay nagparamdam sa kanya na siya ay basura. Isang bagay na walang halaga. Isang impostor na nagkamali ng pinasukang lugar. Napatingin siya sa bintana ng kanyang kwarto. Gabi na. Ang buwan ay bilog at maliwanag. Kagabi lang, ang buwan ding ito ang saksi sa kanyang pagtakas. Tumakas siya para sa kanyang kalayaan, para sa kanyang dignidad. Pero ngayon, sa ilalim ng bubong ng mansyong ito, pakiramdam niya ay mas nakakulong siya kaysa dati. At ang bantay sa kanyang kulungan ay isang lalaking may mga matang puno ng yelo at isang pusong tila matagal nang tumigil sa pagtibok. Kinabukasan, naramdaman ni Aviana na nagbago ang ihip ng hangin sa mansyon. Kung dati ay malamig lang, ngayon ay may kasama na itong bagsi. Maaga siyang gumising, ipinaghanda ng almusal si Edith, at pinlanong maglaro na lang sila sa hardin buong araw para makaiwas sa gulo. Ngunit tila may ibang plano ang tadhana, o mas tamang sabihin, may ibang plano si Harry. Avi, pinapatawag ka ni Sir, sabi ni Manang Letty, ang mukha ay may bakas ng pag-aalala. Nakasalubong niya ito sa kusina. Kumabog ang dibdib ni Avi. Bakit daw po? Nagkibit balikat lang ang matanda. Hindi sinabi. Pero mag-ingat ka, iha. Parang masama ang timpla ngayon. Iniwan niya muna si Isaysay na nagkukulay sa sala at dahan-dahang umakyat sa hagdan. Bawat hakbang ay parang may bigat na 1,000 kilo. Huminto siya sa tapat ng pinto ng silid ni Harry, ang mismong pinto na sinabihan siyang huwag na huwag nang lalapitan. Kumatok siya ng 3 beses, mahina at nanginginig. Pasok, isang malamig na utos ang narinig niya mula sa loob. Pagpasok niya, nakita niya si Harry na nasa tapat ng bintana, nakatingin sa labas. Nakapwesto ang wheelchair nito sa paraang hindi niya direktang makikita ang mga paa nito. Sa tabi nito ay isang maliit na mesa na may mga gamit panlinis, isang palanggana na may tubig, basahan at brush. Sir, tanong niya. Hindi ito lumingon. Nakikita mo ba yung wheelchair ko? Oo po. Madumi. Linisin mo. Napanganga si Avi. Linisin? Hindi ba't may mga kasambahay naman para gawin iyon? Ang trabaho niya ay ang alagaan si Kes. Iyon ang sinabi nito. Iyon ang kasunduan.
Pero sir, hindi po ba? Ano, sa wakas ay lumingon ito at ang mga mata nito'y parang matutulis na yelo. May reklamo ka? Akala ko ba malinaw na gagawin mo ang kahit anong iutos ko? O baka naman gusto mo nang umalis sa pamamahay na ito? Ang mga salitang iumalis sa pamamahay na ito ay tumatak sa isip niya. Iyon ang alas nito laban sa kanya. Alam nitong wala siyang ibang mapupuntahan. Yumuko si Avi, kinagat ang kanyang labi para pigilan ang anumang namumuong protesta. Hindi po, sir. Lilinisin ko po. Kinuha niya ang palanggana at lumuhod sa sahig na malamig sa tabi ng wheelchair. Isang simbolo ng kapansanan. Isang simbolo ng galit ng lalaking ito. At ngayon, ipinapalinis ito sa kanya. Nagsimula siyang magpunas. Bawat kuskus niya sa bakal, sa gulong, sa upuan, ay ramdam niya ang mga mata ni Harry na nakatitig sa kanya. Nanginginig ang kanyang mga kamay, hindi lang dahil sa takot, kundi dahil sa kahihiyan. Pakiramdam niya ay hinuhubaran ang kanyang dignidad sa bawat punas na ginagawa niya. Yung mga gulong. Siguraduhin mong malinis. Diyan dumidikit ang lahat ng putik galing sa labas, utos nito, ang boses ay walang bakas ng anumang emosyon. Opo, sir. Kinuha niya ang brush at sinimulang kuskusin ang mga gulong, pinipilit na huwag ipakita ang namumuong luha sa kanyang mga mata. Hindi siya iiyak. Hindi sa harap niya. Pagkatapos ng halos kalahating oras na tila walang katapusan, natapos din siya. Tapos na po, sir. Tiningnan ni Harry ang wheelchair, sinuri ang bawat sulok. Pwede na. Ngayon, yung banyo ko naman. Nanigas si Avi. Ang banyo. Pipo. Bingi ka ba? Sabi ko, linisin mo ang banyo ko. Lalo na ang inidoro. Siguraduhin mong kumikinang iyan, sabi nito, at sa unang pagkakataon, may nakita siyang isang pahiwatig ng ngisi sa mga labi nito. Isang ngising mapang-asar. Ito na. Ito na ang sukdulan ng pagpapahiya. Pero ano ang magagawa niya? Tumayo siya, nanlalambot ang mga tuhod. Pumasok siya sa banyo na katabi ng kwarto. Malinis na ito sa unang tingin, pero alam niyang hindi iyon ang punto. Ang punto ay ang iparamdam sa kanya na siya ay mababa. Na ang trabaho niya ay kasing dumi ng ipinapagawa nito. Habang nakaluhod sa sahig ng banyo, kinukuskos ang inidoro na mas malinis pa kaysa sa hapagkainan nila sa probinsya, doon na bumigay ang kanyang mga luha. Tumulo ang mga ito ng walang tunog, humahalo sa panlinis na hawak niya. Titiisin ko to, sabi niya sa sarili. Kahit ano, titiisin ko. Wala akong ibang pagpipilian. Nang matapos siya, lumabas siya ng banyo na namumugto ang mga mata, pero pilit na pinatatag ang mukha. Okay na po, sir. Hindi na nagsalita pa si Harry. Ikinumpas lang nito ang kamay na para bang nagpapaalis ng isang langaw. Mabilis na lumabas si Avi ng silid, dala-dala ang bigat ng kahihiyan. Sa baba, nakita niya si Aisay na nakaupo sa paanan ng hagdan nag-aantay. Nang makita siya nito, tumakbo ito palapit at niyakap ang kanyang mga binti. Avi. Where did you go? I was scared. Napaluhod si Avi at niyakap ng mahigpit ang bata. Sa yakap ni Aisay, parang nabawasan ng kaunti ang sakit na nararamdaman niya. Para sa batang ito, kaya niyang tiisin ang lahat. Ang mga sumunod na araw ay naging isang laro ng pasensya at pagtitiis. Araw-araw, may bagong utos si Harry. Isang araw, ipinadukot nito sa kanya ang nahulog na singsing sa drainage ng lababo sa kusina, kahit naroon naman ang ibang mga katulong. Kinabukasan, ipinatapon siya ng basura sa pinakadulong bahagi ng kanilang malawak na lupain, sa ilalim ng tirik na araw. Minsan, habang naglalaro sila ni FF sa hardin, bigla siyang tatawagin para lang utusang timplahan siya ng kape, at kapag dinala na niya ito, sasabihin itong ayaw na niya. Lahat ng iyon ay ginagawa niya ng walang reklamo, kahit pa ang ibang kasambahay ay naaawa na sa kanya. Hayaan mo na yan si Sir Avi, sabi ni Manang Letty isang gabi. Simula noong naaksidente yan, naging ganyan na. Puno ng galit sa mundo. Aksidente. Kaya pala. Ngunit kahit anong dahilan pa iyon, hindi pa rin ito nababawasan ang sakit ng bawat utos at bawat masasakit na salita. Isang hapon, ang kalangitan ay naging kulimlim, nagbabadyang umulan. Pinagbawalan ni Harry si Aisay na maglaro sa labas. Ikinulong sila sa loob ng bahay.
Para malibang ang bata, naglaro sila ng taguan sa malawak na sala. Habang nagbibilang si Avi, nakaramdam siya ng biglaang pagkahilo. Uminit ang kanyang pakiramdam at nanlalabo ang kanyang paningin. Ilang araw na rin siyang hindi nakakakain ng maayos dahil sa stress, at ang pagod ay unti-unti nang bumabawi sa kanyang katawan. Hindi niya ito pinansin. Ready or not, here I come, sigaw niya, pilit na pinapasigla ang boses. Nahanap niya si Isay na nagtatago sa ilalim ng piano. Nagtawanan sila at naghabulan. Sa gitna ng pagtakbo, biglang umikot ang kanyang paningin. Muntik na siyang matumba, pero nakakapit siya sa isang silya. Ate Avi, are you okay? Tanong ni Isay, napansin ang pamumutla niya. Okay lang ako, sabi niya, umingiti. Nahilo lang si ate. Tara, laro ulit tayo. Hindi niya alam, mula sa nakabukas na pinto ng library sa di kalayuan, nakamasid si Harry. Kitang-kita nito ang pagsuray niya. Kumunot ang noo nito, inis. Anong arte na naman to? Pinilit ni Avi na maging normal. Ipinagpatuloy nila ang laro. Ngunit sa bawat galaw, mas lalo siyang nanghihina. Ang init sa kanyang katawan ay nagiging lagnat na. Biglang sumigaw si Isay at tumakbo papunta sa may hagdanan. Sa pagnanais ni Avi na mahabol ito para hindi madisgrasya, mabilis siyang tumakbo. Ngunit sa pagkakataong iyon, tuluyan nang nagdilim ang kanyang paningin. Ang huli niyang nakita ay ang gulat na mukha ni Isay. Bumagsak siya sa sahig. Ngunit bago pa man tumama ang kanyang ulo sa matigas na kahoy, nagawa pa niyang igulong ang katawan para hindi madaganan ang batang papalapit sa kanya. Isang matinis na sigaw ang umalinggaw sa buong bahay. Mula sa library, mabilis na lumabas si Harry, pinatakbo ang kanyang wheelchair. Ang inis sa kanyang mukha ay napalitan ng gulat nang makita niya si Avi na nakahando sa isasahig, walang malay. Si Isay ay umiiyak sa tabi nito, niyugyug ang kanyang balikat. Tito Harry. Help Avi. She's not waking up, humahagulgol na sabi ng bata. Bumaba ang tingin ni Harry sa babaeng nakapikit. Maputlang maputla ang mga labi nito. Pawis na pawis ang noo. Idinikit niya ang likod ng kanyang palad sa liig nito. Ang init. Nilalagnat ito ng mataas. Isang kakaibang damdamin ang gumapang sa kanyang dibdib. Inis. Pag-aalala. Konsensya. Hindi niya alam. Ang alam niya lang, kailangan niyang gumawa ng paraan. Manang Letty, sigaw niya, ang boses ay umalinggaw sa buong kabahayan. Mabilis na dumating ang matanda, kasunod ang iba pang katulong. Nanlaki ang mga mata nila sa nakita. Diyos ko, anong nangyari? Kumuha ka ng gamot at maligamam na tubig, utos ni Harry. At dalhin niyo siya sa kwarto niya. Dalawang katulong ang nagtangkang buhatin si Avi, ngunit nahihirapan sila. Bumuntong hininga si Harry, puno ng pagkadismaya. Sa sarili niya? O sa sitwasyon? Hindi niya tiyak. Ako na, sabi niya, isang desisyong hindi niya pinag-isipan. Maingat niyang inilipat ang sarili mula sa wheelchair papunta sa sahig. Isang galaw na halatang sanay na siya pero ayaw na ayaw niyang ipakita sa iba. Inangat niya ang ulo ni Avi at ipinatong sa kanyang mga hita. Pagkatapos, gamit ang lakas ng kanyang mga braso, binuhat niya ito. Sa sandaling iyon, nagkaroon ng malay si Avi. Idinilat niya ang kanyang mga mata at ang unang nakita niya ay ang mukha ni Harry, ilang pulgada lang ang layo mula sa kanya. Nakita niya ang pag-aalala sa mga matang dati puno lang ng galit. Naramdaman niya ang mga braso nitong nakayakap sa kanya, buhat-buhat siya. Ito ang unang beses na nagkadikit ang kanilang mga balat. Ang init ng kanyang lagnat laban sa init ng katawan nito. Para siyang nakuryente. Sir, bulong niya, ang boses ay halos hindi marinig. Huwag ka nang magsalita, sabi ni Harry, ang boses ay magaspang pero walang bahid ng galit na nakasanayan niya. Tumayo ito, buhat-buhat siya. Ngunit imbis na iabot siya sa mga kasambahay, siya mismo ang naglakad, paika-ika, hirap na hirap, nakasandal sa pader para sa suporta, patungo sa kwarto niya. Ang bawat hakbang ay tila isang malaking sakripisyo para dito, at kitang-kita sa mukha nito ang sakit. Bakit niya ito ginagawa? Bakit hindi na lang niya ipinabuhat sa iba? Dahan-dahan siyang inilapag ni Harry sa kanyang kama. Hingal na hingal ito at pawisan. Sumandal ito sa pader, nakapikit, tila naghahabol ng hininga.
Dumating si Manang Letty dala ang mga gamot at isang planggana ng tubig. Tiningnan ni Harry si Avi sa huling pagkakataon, ang mga mata ay bumalik sa dati nitong lamig, na para bang pinagsisisihan ang ginawa nitong pagpapakita ng kahinaan o kabaitan. Painumin niyo siya ng gamot. At huwag niyo siyang hahayaang magtrabaho hanggat hindi siya magaling, utos nito kay Manang Letty, bago tumalikod at paika-ikang lumabas ng silid. Naiwan si Avi na nakahiga, litong-lito. Ang hapdi ng kahihiyan na naramdaman niya kanina ay napalitan ng isang kakaibang init sa kanyang dibdib. Isang init na hindi dulot ng lagnat. Ang lalaking galit. Ang lalaking walang puso. Ang lalaking nagpahirap sa kanya. Iyon din pala ang lalaking unang sumaklolo sa kanya. Ang lalaking bumuhat sa kanya. Ang lalaking, sa isang saglit, ay nagpakita ng isang patak ng pag-aalala sa gitna ng isang karagatan ng galit. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, at ang huling imahe sa kanyang isipan ay ang mukha ni Harry, malapit sa kanya, at ang pakiramdam ng mga braso nito sa kanyang likod. 2 araw na nakahiga lang si Aviana sa kanyang kwarto. 2 araw ng lagnat, panginginig, at mga panaginip na pinaghalong alaala ng pagtakas at ang nakakatakot na mukha ni Harry. Ngunit sa paggising niya sa 3 araw, naramdaman niyang umalis na ang lagnat, at ang natira na lang ay ang panghihina ng katawan. Ang nag-alaga sa kanya ay si Manang Letty, na matyagang nagpupunas sa kanya ng maligamam na tubig at nagpapakain ng mainit na lugaw. Utos ni Sir Avi, sabi sa kanya ng matanda. Huwag ka raw munang tatayo dyan hanggat hindi ka patuluyang magaling. Ako na muna ang bahala kay Efese. Napangiti si Avi. Isang utos na hindi nagmula sa galit, kundi sa ano? Pag-aalala? Impossible. Siguro ay ayaw lang nitong may mamatay na katulong sa pamamahay niya. Iyon na siguro ang pinakamalapit sa kabaitan na kaya niyang ibigay. Sa kalagitnaan ng hapon, dahan-dahang bumukas ang pinto ng kanyang silid. Sumilip ang isang maliit na ulo na may magulong buhok. At Ave, bulong ni Eke. Eke, umiti si Avi, sinubukang bumangon. Halika, pasok ka. Dahan-dahang pumasok ang bata, may dalang isang makapal na libro. Lumapit ito sa kanyang kama at umupo sa gilid. Are you okay now? Tanong nito, ang mga matay puno ng sinserong pag-aalala. Medyo okay na si ate. Namiss mo ba ako? Mabilis na tumango si Efe. Manang Letty doesn't know how to make sounds for the monsters. It's not fun. Natawa si Avi. Ganoon ba? O sige, anong dala mo? Ipinakita ni Efe ang libro. Isa itong fairytale book na may makukulay na larawan. Can you read for me? Just one story. Kahit nanghihina pa, hindi niya matanggihan ang bata. Ang presensya ni Efe ay parang gamot sa kanya. Kinuha niya ang libro at sinimulan ang pagbabasa. Ang kwento ay tungkol sa isang prinsesang ikinulong sa isang tore ng isang halimaw, na sa huli ay naging isang prinsipe pala na isinumpa. Ginaya ni Avi ang boses ng prinsesa, malambing at puno ng pag-asa. Ginawa niyang nakakatakot at malalim ang boses ng halimaw. Gumawa siya ng mga tunog ng hangin, ng kulog, at ng pagbukas ng mga pinto. Napapalakpak si Esayhay sa tuwa, ang mga matay kumikinang. Ang tawa ng bata ay parang musika sa tenga ni Avi, at sa buong mansyon na matagal nang nababalot ng katahimikan. Sa labas ng bahagyang nakabukas na pinto, nakatayo si Harry. Papunta sana siya sa library, ngunit narinig niya ang tawanan mula sa silid ng mga katulong. Akma niya sanang sisitahin kung sino man ang nag-iingay, ngunit natigilan siya nang marinig ang boses ni Avi, na nagbabasa ng kwento, at ang malakas na halakhak ni Eve. Sumandal siya sa pader, sa isang lugar na hindi siya makikita at nakinig. Ilang taon na ba mula nang huli niyang narinig ang ganoong klaseng tawa mula sa kanyang pamangkin? Simula nang mamatay ang mga magulang nito sa isang car crash, ang parehong aksidente na kumuha sa kakayahan niyang lumakad, si Efe ay naging isang batang tahimik at malungkot. Sinubukan niya ang lahat. Binilhan niya ito ng lahat ng laruan. Ipinasyal. Pero wala. Ang kislap sa mga mata nito ay hindi bumalik. Hanggang ngayon. Nakinig siya sa kwento ni Avi. Ang boses nito ay malumanay, puno ng emosyon. Hindi ito basta nagbabasa, binibigyan niya ng buhay ang bawat salita. Ramdam niya ang sinseridad nito. Walang pagkukunwari.
Ito ay isang babaeng totoong nagmamalasakit sa isang batang hindi naman niya kaano-ano. Isang bagay ang kumurot sa puso ni Harry. Isang bagay na matagal na niyang ibinaon. Isang pamilyar na init na hindi niya na matandaan kung kailan huling naramdaman. Bago pa man siya matukso na manatili roon ng mas matagal, dahan-dahan siyang tumalikod at tahimik na ipinatakbo ang kanyang wheelchair pabalik sa kanyang silid. Ngunit ang tunog ng tawanan ni SFA ay nanatili sa kanyang isipan. Makalipas ang ilang araw, tuluyan nang gumaling si Avi. Bumalik na siya sa kanyang mga gawain, ngunit napansin niyang may nagbago. Hindi na siya inuutusan ni Harry na gawin ang mga bagay na wala namang katuturan. Sa katunayan, halos hindi na niya ito nakikita. Nananatili lang ito sa loob ng kanyang silid, na para bang iniiwasan siya. Mas mabuti na rin iyon, naisip ni Avi. Mas payapa. Isang gabi, naghahanda na ng hapunan si Manang Letty. Nagulat si Avi nang makitang 3 plato ang inihahanda nito sa malaking lamesa sa dining hall. Manang, may bisita po ba? Tanong niya. Umiti ang matanda. Wala, iha. Utos ni Sir. Dito na raw kayo kakain ni S.S. gabi-gabi. Natigilan si Avi. Sila. Kakain kasama niya? Sa ingranding lamisang iyon? Bago pa man siya makatanggi, lumabas na si Harry mula sa kanyang silid, bihis na bihis, at ipinuwesto ang kanyang wheelchair sa kabisera ng mesa. Sumunod si Esteve, masayang umupo sa tabi nito. Walang nagawa si Avi kundi ang maupo sa tapat ni Harry, pakiramdam ay isang hamak na bisitang naligaw sa isang royal banquet. Ang unang ilang minuto ay puno ng nakabibinging katahimikan. Tanging ang tunog lang ng mga kubyertos ang maririnig. Hindi magkatinginan si Avi at si Harry. Parehong nakatuon ang mga mata sa kani-kanilang plato. Tito Harry, biglang nagsalita si Esteve, bumasag sa katahimikan. Et Avi said the monster in the story was not really a monster. He was just sad because he was lonely. Napatingin si Harry sa pamangkin. Pagkatapos, ang mga mata nito ay dumaan saglit kay Avi bago bumalik kay Esteve. Is that so? Sabi lang nito. Yes. And then the princess gave him a flower, and he became prince again. Masayang kwento ng bata. Ibinaba nito ang kanyang kutsara at tinidor. You know how the monster sounds. Et Ave said he sounds like this, Yi-fi-fi. Who are you? Ginaya ni Esteve ang boses, at dahil sa kanyang maliit na boses, ito'y naging nakakatuwa imbis na nakakatakot. Hindi napigilan ni Avi na mapangiti. At sa gitna ng kwento ng bata, sa hindi inaasahang pagkakataon, isang bagay na milagro ang nangyari. Ngumiti si Harry. Hindi ito isang ngisi. Hindi isang sarkastikong ngiti. Isa itong totoo, maliit, at halos hindi kapansin-pansing pag-angat sa gilid ng kanyang mga labi. Ngunit para kay Avi, na laging nakikita ang galit at pait sa mukha nito, ang maliit na ngiting iyon ay kasing liwanag ng araw. Biglang nag-iba ang itsura nito. Ang tigas ng kanyang panga ay lumambot. Ang lamig sa kanyang mga mata ay tila nabawasan. Sa isang saglit, hindi siya ang amo niyang masungit. Naging isa lang siyang lalaking natutuwa sa kanyang pamangkin. Nahuli siya ni Harry na nakatitig. Agad na naglaho ang ngiti at bumalik ang dati nitong seryosong mukha. Mabilis na ibinaling ni Avi ang kanyang tingin sa plato, naramdaman ang pag-init ng kanyang mga pisngi. May isang kuryenteng dumaloy sa kanyang dibdib, isang halo ng hiya at isang kakaibang kilig. Iyon ang simula. Ang mga sumunod na gabi, ang hapunan ay naging isang ritual. Tahimik pa rin sa simula, pero laging may paraan si Isis para basagin ang yelo. Magkukwento ito tungkol sa eskwela, sa mga nilaro nila ni Avi, o sa mga bagong salitang Tagalog na natutunan niya. At sa bawat kwento, palaging napapangiti ni Ehayhay si Harry, kahit saglit lang. At sa bawat saglit na iyon, palihim na sumusulyap si Avi, ninanakaw ang mga pagkakataong makita ang totoong Harry na nagtatago sa likod ng pader ng galit. Isang gabi, habang nasa kalagitnaan sila ng hapunan, biglang kumidlat ng malakas na sinundan ng isang dagundong ng kulog. At pagkatapos, namatay ang lahat ng ilaw. Napasigaw si Avi sa gulat. It's okay, at Ave. It's just is brown out, sigaw ni Ese, pero may halong kaba sa boses nito. Ang buong mansyon ay binalot ng kadiliman. Tanging ang liwanag lang mula sa mga bintana na tinatamaan ng kidlat ang nagsisilbing ilaw nila. Manang Letty, kumuha ka ng kandila, utos ni Harry.
Ang boses niya ay kalmado, naging isang presensya ng katatagan sa gitna ng dilim. Ramdam ni Avi ang paggalaw ni Manang Letty at ng iba pang kasambahay sa kusina. Narinig niya ang pag-iyak ni Ehis. Tito Harry, I'm scared of the dark. Naramdaman ni Avi ang pag-abot ng kamay ni Harry sa ibabaw ng mesa, hinahanap ang kamay ng pamangkin. I'm here, let's rely. Walang mangyayari. Sa gitna ng kadiliman, gumapang ang kamay ni Avi, hinahanap din ang kamay ni Ehis para pakalmahin ito. Sa hindi inaasahan, ang nahawakan niya ay hindi ang maliit na kamay ng bata. Nahawakan niya ang kamay ni Harry. Mainit. Magaspang dahil sa pagkakahawak sa gulong ng wheelchair, pero malakas. Para siyang napaso. Agad niyang binawi ang kanyang kamay na para bang nakahawak siya ng apoy. Ngunit sa maikling sandaling iyon, ang init ng kamay nito ay naramdaman niya hanggang sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Sorry po, bulong niya sa dilim. Hindi sumagot si Harry, pero sigurado si Avi na naramdaman din nito ang kuryenteng iyon. Ilang sandali pa, dumating si Manang Letty dala ang mga kandila. Isa-isang sinindihan ang mga ito at inilagay sa gitna ng mesa. Ang malambot at naglalarong liwanag ng apoy ay nagbigay ng kakaibang kapaligiran sa dining hall. Ang mga anino ay sumasayaw sa pader. Ang mga mukha nila ay tila mas malambot, mas tapat sa liwanag ng kandila. Nakatulog si Esayhay sa kandungan ni Harry, pagod sa takot. Si Manang Letty at ang iba ay bumalik na sa kanilang mga gawain. Naiwan sina Avi at Harry magkaharap sa mesang nailawan ng kandila. Ang katahimikan sa pagitan nila ngayon ay iba. Hindi na ito nakakailang o puno ng tensyon. Ito ay isang katahimikang mailaman, may bigat. Natatakot ka sa dilim, basag ni Harry sa katahimikan. Ang boses niya ay mas mahina, mas personal. Nagulat si Avi sa tanong. Tumingin siya rito. Sa liwanag ng kandila, ang mga mata nito ay hindi na kasing lamig ng dati. May kislap dito, isang refleksyon ng apoy. Opo, pag-amin niya. Simula po noong bata ako. Noong namatay ang tatay ko, nagkaroon ng brownout sa burol niya. Mag-isa lang po ako sa tabi ng kabaong niya noon. Simula noon, parang mailungkot pong dala ang dilim. Hindi niya alam kung bakit niya iyon sinabi. Hindi niya alam kung bakit siya nagiging bukas sa lalaking ito na minsan ay gusto lang siyang saktan. Siguro dahil sa liwanag ng kandila. O siguro dahil sa unang pagkakataon, tinanong siya nito ng isang bagay na personal, na hindi isang utos. Tumingin si Harry kay Esayhay na mahimbing na natutulog. He got that from his mother. His mother and my sister takot din sa dilim. May lungkot sa boses ni Harry. Isang lungkot na malalim at totoo. Lahat sila, takot sa dilim, pagpapatuloy niya, na parang hindi kay Avi nagsasalita, kundi sa sarili niya. Pero ako, I learned to love it in the dark, no one can see your scars. No one can see your weaknesses. You can pretend to be whole. Tumago sa puso ni Avi ang mga salitang iyon. Ngayon, naiintindihan na niya kung bakit ito laging nasa madilim na kwarto. Kung bakit nito isinasara ang mga kortina. Nagtatago ito. Hindi lang sa mundo kundi sa sarili niya. Pero hindi po habang buhay pwedeng magtago sa dilim, sir, mahinang sabi ni Avi. Kailangan din po nating harapin ang liwanag, kahit na masakit sa mata. Tumingin si Harry sa kanya, diretso sa kanyang mga mata. Sa pagkakataong ito, hindi umiwas si Avi. Sinalubong niya ang titig nito. Isang titig na puno ng mga tanong, puno ng sakit, at puno ng isang bagay na hindi pa kayang pangalanan ni Avi. Ang liwanag ng kandila ay sumasayaw sa kanilang mga mukha. Ang distansya sa pagitan nila ay parang unti-unting lumiliit. Ang buong mundo ay tila nawala at sila na lang dalawa ang natira, kasama ang natutulog na bata, sa gitna ng isang islang na ilawan ng apoy. Dahan-dahan, halos hindi niya namamalayan, lumapit ang mukha ni Harry sa kanya. Iginalaw nito ang wheelchair palapit sa gilid ng mesa. Ang kanyang hininga ay mainit, amoy kape. Ang mga mata nito ay nakatitig sa kanyang mga labi. Hindi gumalaw si Avi. Hindi siya humihinga. Ang puso niya ay kumakarera, gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ito na ba iyon? Hahalikan ba siya nito? Ang mukha nito ay ilang pulgada na lang ang layo. Ipinikit ni Avi ang kanyang mga mata, naghihintay. Beep! Beep!
Isang malakas na tunog ng busina mula sa labas ang biglang bumasag sa mahikang bumabalot sa kanila. Kasabay nito, biglang bumalik ang kuryente. Ang maliwanag na ilaw ng chandelier ay biglang sumindi na para bang isang malupit na sampal ng katotohanan. Mabilis na umatras si Harry, tila natauhan. Umiwas ito ng tingin, ang mukha ay bumalik sa dati nitong tigas. Si Avi naman ay napapikit ng mariin, ang puso'y puno ng panghihinayang at pagkabitin. Dalhin ko na po si Ehay sa kwarto niya, sabi ni Avi, na uutal, para lang may masabi. Ako na, mabilis na sagot ni Harry. Maingat niyang binuhat si Ehay at ipinatakbo ang kanyang wheelchair paalis ng dining hall, iniwan si Avi na mag-isa. Nakatayo lang si Avi doon, nanginginig pa rin. Hinawakan niya ang kanyang mga labi. Halos mangyari na. Tumingin siya sa mga kandilang patuloy pa ring nakasindi sa mesa, kahit na maliwanag na ang paligid. Ang apoy nito ay tila isang paalala ng init na naramdaman niya kanina. Isang init na nagbabadya ng pag-asa. Ngunit tulad ng apoy ng kandila, alam niyang ang pag-asang iyon ay madali ring maaaring puksain ng isang ihip lang ng hangin. Ang mga araw pagkatapos ng gabing iyon ng brownout ay naging alanganin. May isang hindi nakikitang pader na muling itinayo sa pagitan ni Avi at Harry. Nagbabasyan sila. Nagkakausap kapag kailangan, lalo na kung tungkol kay Isis. Ngunit ang init, ang koneksyon na halos mabuo sa liwanag ng kandila, ay naglaho na parang bula. Bumalik si Harry sa pagiging malayo, bagamat hindi na kasing sungit ng dati. Si Avi naman ay pilit na ibinabalik ang sarili sa posisyon ng isang yaya, isang empleyado, hindi kapantay. Ngunit sa gabi, kapag mag-isa na lang siya sa kanyang kwarto, hindi niya maiwasang isipin ang paano kung hindi bumalik ang kuryente? Paano kung hindi bumusina ang sasakyan? Itigil mo yan, Avi, saway niya sa sarili. Nananaginip ka na naman ng gising. Yaya ka lang dito. Pambayad utang na tumakas. Huwag kang ambisyosa. Isang Sabado ng umaga, habang abala si Avi sa pagtuturo kay Estes kung paano gumawa ng mga bulaklak gamit ang papel de hapon sa hardin, abala naman si Harry sa kanyang opisina, ang dating library. May kausap ito sa telepono, isang kaibigan at business partner na nagngangalang Marco. Pare, kamusta na? Long time no hear, bati ni Marco sa kabilang linya. I'm still alive, if that's what you're asking, sagot ni Harry, ang boses ay may bahid ng karaniwan nitong sarkasmo. Natawa si Marco. Grabe ka pa rin. Anyway, I just called to check up on you. And also, may nakita kasi ako, baka lang interesado ka. It's about that new yaya you hired. Kumunot ang noo ni Harry. What about her? Wala naman. Na-curious lang ako. I saw a news report online from a local station in Batangas. May pinaghahanap na dalaga, tumakas daw.